Purihin po ang Panginoon na isang pribilehyo na pinagkaloob sa akin ng Panginoon na manguna po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At nawa, maging pagpapala sa bawat isa sa atin kung paano naging pagpapala sa akin ng mga salitang ito. Kaya bago po yon, basahin po natin ang ating tatalakayan ngayon. Sa Filipos chapter 4, verse 10 to 13. Filipos chapter 4, verse 10 to 13. Ganito po ang sinasabi. Datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Marunong ako magpakumbaba at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Purihin po ang salita ng Panginoon. Ang ating pong tatalakayin ngayon patungkol sa pagiging kontento. Kailan po kaya natin masasabi na tayo kontento na? Marahil sa dami ng ating mga karanasan, hanggang ngayon hindi pa rin natin masasabi kung talagang sapat at kontento tayo sa buhay. Pero si Pablo po, makikita natin doon sa verse 11 na sinabi niya roon na, ang sabi niya, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhanan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Natutunan po ni Apostol Pablo na masiyahan anuman daw yung kanyang kalalagayan sa buhay. Wala na po sigurong sasarap sa buhay ng isang tao yung ganito. Yung para sa kanya, lahat ng bagay na maranasan niya, para sa kanya siya ay kontento na. Yung meron na siyang kasiyahan. Si Pablo, makikita po natin sa kanyang buhay kahit sa pag-aaral natin ito, hindi dahil sa sinasabi lang na ako kontento na. Kundi dito, makikita natin kahit sa mga sinasabi niya, sa mga salita niya, kung paano makikita natin yung totoong kanyang kasiyahan sa buhay. Yung kanyang kakontentuhan. Sa panahon po natin ngayon, ang mundo po ay walang kakontentuhan. Laging may bago. Sa bagay, sa panahon natin ngayon, instant lahat, hindi po ba? Nung araw, bago ka makakain ng sotanghon, kinakailangan matagal na lutuan, di po ba? Pero meron na ngayon yung sotanghon na ilubog mo lang sa tubig, sandali lang malabot, makakakain ka na ng sotanghon, di po ba? Mga instant. Ang bilis ng buhay, ang bilis din ng technology. Kailangan lagi kang mauna dahil kung hindi, may iwan ka. Kinakailangan makasabay ka man lang. Ang positibo po roon, may pag-unlad na napapadali ang buhay natin sa lahat ng mga ginagawa natin. Pero minsan, kung ang tao nahuhulog na rin sa pakikipaghabulan sa buhay dahil sa bilis ng technology, sa bilis ng buhay, nakakapagod din. Hindi po ba? Parang nakakahapo, nakakapagal. Pero purihin po ang Panginoon, natagpuan tayo ni Kristo. Na kilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya masasabi natin bilang mga anak ng Diyos, tayo yung meron nito. Yung kasiyahan, yung kakontentuhan sa buhay. Pero minsan hindi pa rin. Kahit mga Kristiyano, dumaranas pa rin nung para bang pakikipaghabulan sa buhay. Yung kawalang kakontentuhan sa buhay. Makasabay lang sa uso. Alam niyo po yung cellphone ng araw, yung Nokia, hindi ba nagsimula yan sa si Ate Edith siguro, kaagad meron yan noon.
Isipin nyo halagang 30,000, di ba? Yung napakalaking cellphone na ganon. Oh, kaya nagmahal yan dahil yung tao hindi nasisiyahan eh. Isipin nyo, yun lang snake ang idadagdag, yung games, iba na naman ang presyo, 15,000, 30,000. Yung pinaglumaan, ibinabagsak nila ang presyo. Pero bakit patuloy na tinatangkili? Kasi yung tao gusto niya laging may bago. At kahit sa panahon natin ngayon, hindi po ba? Pangkaraniwan sa mga Pilipino, ilan ang cellphone? 2, 3. Hindi po ba? Kasi pag may bagong labas, pag may bagong lumabas, kailangan bumili na naman siya ng bago. Kaya nga minsan naaambunan tayong mga magulang, yung mga pinagpalitan. Kaya tayong mga magulang, nagkaroon ng cellphone kahit hindi natin alam gamitin kasi mga pinagpalitan nila. Pero salamat sa Panginoon, kahit pinagpalitan, meron. Hindi po ba? Alam niyo po, likas sa kawalan ng kasiyahan yung tao. Dahil tingnan niyo yung bata, hindi naman natin tinuturuan. Yung bata, kahit sanggol yan, yung mga apo natin, maliliit pa lang, kahit hindi mo turuan yan, kahit may hawak, kahit meron na siya, yung alam mo, may laruan. Pag may nakitang bata na meron, bibitawan yung kanya at kukunin yun dun, iiyakan yun dun sa ibang bata. O hindi naman natin tinuturuan na maging ganun siya. Pero bakit ganun? Likas sa bata, likas sa atin, isilang pa lang tayo, wala na talaga tayong kasiyahan. Pagpapakita, ganun yung bata na ma-illustration natin. Pero ito nakakalungkot. Ito yung mga tanda ng taong walang kakontentuhan. Ito ba yung pag nakaharap mo, makomento lagi, mga negatibong komento ang lagi mong maririnig sa kanya. O mareklamo, mapanisi, mainggitin, mapanunton, matampuhin. Hindi po ba? Mahilig magkumpar sa iba, mainitin ang ulo. Alam niyo po, yung mga ganitong ugali, yung mga ganitong kilos, hindi na bago. Dahil kahit sa Biblia, yung mga Israelita, kung mapapansin natin, nung pinalaya sila sa pagkaalipin sa Egypt, hindi po ba sinamahan sila ng Panginoon sa paglalakbay? Lahat ibinigay sa kanila, walang hindi. Ipinakita ng Panginoon yung himalat, yung kapangyarihan niya nung hawiin niya yung dagat at makaraan sila, nakaligtas sila sa kanilang mga kaaway. Kung mainit, ano ginagawa ng Panginoon? Nagtatakip ng ulap, hindi po ba? Pagka naman madilim, may apoy para maliwanagan sila. At sa kanilang mga pagkain sa bawat araw, supply sila ng Panginoon ng mana. Yun yung araw-araw na kinakain nila. Meron silang pagkain. Pero dito sa Bilang chapter 11, verse 4 to 6, makikita natin dito yung kawalang kasiyahan ng tao. Yung kawalang kasiyahan ng mga Israelita. Sa verse 4 po, ganito sinasabi, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang mga pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nanghihina na tayo sa verse 6. Ngayon, walang makain dito kundi ang manang ito. Hindi po ba? Sinuplayan na ng Panginoon, binigyan na ng araw-araw na pagkain, hindi pa nasiyahan, naghahanap pa ng karne, meron na silang tinapay. Pero kahit ganito sila, mareklamo, sakim, at walang kasiyahan, sige, binigay pa rin ng Panginoon sa verse 31. Nagbigay ang Panginoon sa kanila ng pugo. Hindi po ba? Nagpalipad ng napakaraming pugo ang Panginoon. At halos madadampot lang nila. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, sabi niya ron sa verse 20, laging ito ang kakainin nila hanggang magsawa sila at magkandasuka sa pagkain nito. Sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto. Yung pong pagsasabi nila na mabuti pa sa Ehipto, isang pagpapakita ng pagtatakwil nila sa Panginoon. At hindi rin po nalalayo ito, sabi ko nga kahit ng mga Kristiyano.
na minsan nababanggit natin kapag medyo konting paghihirap lang, mabuti pa nung wala ako sa Panginoon. Ang saga-sagana ng buhay ko. Pero alam niyo po, yung mga ganong salita, pagpapakita lang ng pagtatakwil natin sa Panginoon. Kasi pagpapakita na hindi natin sinasang-ayunan yung kanyang providensya sa atin. Yung kanyang mga supply sa atin. Katunayan, may mga Kristiyano, hindi po ba? Bakit may mga nahiwalay sa asawa? May mga sirang pamilya. Kasi meron ng asawa, naghahangad pa ng iba. Hindi lang po sa hindi mananampalataya ito. Kahit sa mga mananampalataya. At ito po nakakalungkot. Kahit sa mga manggagawa, kahit pastor pa. Meron nga po akong kilalang pastor. Naging maunlad yung iglesia niya. Sumagana yun sa pananalapi. Alam mo kung ginawa? Dinispal ko yung pera, umalis dun sa church, nagpunta ng Batangas, bumili ng pispan, dun nagtilapia. Hinangad pa rin, ang hinangad niya, na walang kasiyahan dun sa ibinigay na ng Panginoon sa kanyang pinangungunahan niya, dinispal ko ang pera ng iglesia at nag-alaga ng tilapia. Isipin niyo po yung pagpalit dahil sa kawalang kasiyahan ng tao. Totoo po ito. Sa Bagong Tipan, yung alibughang anak, hindi po ba? Sagana siya. Ibinigay na ng tatay niya lahat ng mga kailangan niya. Supply, pagkain, lahat meron siya. Pero ano makita natin? Isang araw, naisip na lang niya. Tay, akin na yung mana ko. Parang sinasabi niya, hindi na ako nasisiyahan sa buhay na ganito. Aalis ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi po ba? Walang kasiyahan. Yun ang tao. Pero ito po ang maganda. Ang salita ng Panginoon sa ating mga anak ng Diyos, ipinakita para meron tayong, kumbaga sa blueprint ng buhay natin. Merong ipinakikita ang Panginoon sa atin habang nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Katunayan, si Apostol Pablo, sabi ko nga, kanina nung nagsisimula tayo, hindi dahil sa sinabi lang niyang siyang nakukontento na ano man yung kanyang kalagayan. Dito sa pag-aaral natin, makikita natin yung totoong kakontentuhan at magiging halimbawa po natin bilang mga mananampalataya. Sa Filipos chapter 4, verse 10 to 13, sinulat po niya yan para sa iglesia sa Filipos. Ito po yung panahong nakakulong si Pablo sa Roma. Sa verse 18 po makikita natin dyan na pinadalan si Pablo ng tulong ng mga taga-Pilipos sa pamamagitan ni Epaprodito. Hindi po ba? At sa verse 15, alam niyo po ba na nung umalis sa Macedonia ton si Pablo, ang tanging sumuporta lang sa kanyang iglesia ay Pilipos. Sa verse 15 po yon. Mga taga-Pilipos din po yung tuloy-tuloy ang tulong kay Pablo kahit nandoon na siya sa Thessalonica. Pero dito sa binasa natin kanina, ito na yung naputol yung tulong kay Pablo sa mahabang panahon. Ayon po sa pag-aaral ng ating missionary si Jebes sa San Rafael, halos 10 years daw. 10 years na walang tulong na dumarating kay Pablo. Isipin niyo po, isang misyonero na pinadala sa isang lugar at 10 taon, 10 years na walang tulong na dumarating sa kanya. Pero makikita natin dito, kahit ganoon, yung kakontentuhan ni Pablo, yung kasiyahan niya sa Diyos. Bakit po? Para po kasi kay Pablo, unang-una, kaya siya kontento, kaya siya nasisiyahan sa buhay, para sa kanya, ang Diyos ang nagkakaloob. Sa verse 10a po sabi ron, labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang pinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Makikita po natin yung unang damdamin na lumabas sa bibig ni Pablo ay yung nagagalak ako sa Panginoon. Sa kabila ng mahabang taon na hindi siya pinadalan, dito makikita natin nung dumating ang tulong, hindi niya sinabi na nagagalak ako sa pinadalan nyo.
Nagagalak ako sa tulong na binigay nyo. Nagagalak ako sa inyo. Hindi po. Nagagalak ako sa Panginoon. Ano po ang pinakikita rito ni Pablo? Nagagalak siya hindi dahil lang sa mga material na meron siya, kundi nagagalak siya dahil napatunayan niya tapat ang Diyos. Na kahit kailan hindi siya pagkukulangin. Sakto sa oras ang bigay ng Panginoon sa kanya. Maliwanag sa kanya na alam ng Diyos kung ano yung kailangan niya. Klaro po yan kay Pablo. Kaya nung dumating yung tulong, kanina niya ibinalik, nagagalak ako sa Panginoon. Kailanman po, sa loob ng mahabang panahon na hindi siya tinulungan, hindi siya naghanap sa Diyos. Bagkus nagalak siya. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya pinagdudahan yung katapatan ng Diyos. Hindi siya nagtampo kahit matagal nang walang tulong na dumating sa kanya. Bakit po? Kaya meron siyang kakontentuhan, kaya meron siyang kasiyahan. Maliwanag kay Pablo ang isang pangalan ng ating Panginoon, Jehovah Jireh. Ang Diyos ang nagkakaloob. Klaro po sa kanya yan. Hindi siya magkukulang, ang Panginoon ang aking saklolo. Hindi ako magkukulang. Yan ang paniniwala ni Pablo. Hindi po siya pababayaan, ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanya. Ano po yung pwedeng ituro nito sa atin sa mga talatang ito at sa halimbawa ni Pablo? Nakakalungkot po na kung ang ating dinidependehan ng ating kasiyahan, ng ating kakontentuhan sa buhay, ay yung mga bagay sa mundong ito. Totoo po, yung mga anak natin, pinag-aral natin sa magagandang school, lahat ibinigay natin, pero lagi bang yung tulong na aasahan natin darating? Siguro sa una. Kung binata at dalaga yan, pwede. Pero kapag nag-asawa na yon, iba na ugali ng asawa. Mabait yung anak mo, pero pwede. Pwede, yung manugang mo. Ibang tao na naman yun. O, maging mabait yung manugang mo. Tulad ng anak mo. Magkakaapo ka. Huwag mo nang bigyan si Lola. Hindi ba? Kasi ang tao nagbabago. Ang tao may pangangailangan. Ang tao nagbabago ng isip. Hindi natin po pwedeng mapanghawakan. Kahit sabihin pa natin na, pag-aaralin ko sa magandang eskwelahan ng aking anak at pagtanda ko, alam kong siya gagabay sa akin. Nangyayari po ba sa lahat ng bagay yon? Hindi. Kaya kung sa tao tayo didepende, sa mga anak natin, sa insurance, sa pensyon, kahit nga SS, nababalitaan pwedeng malugi na. Hindi po ba? Hindi natin pwedeng dependihan. Kaya tayo nawawalan ng kakontentuhan, kasiyahan, kasi kung sa mga bagay na ito tayo didepende. Kasi alam natin, dapat mag-ipon ako ngayon. Kasi pag hindi na ako binigyan, dapat meron ako para kontento ako. Pero kung yan ang batayan ng pagiging kontento ng tao, nakakalungkot po. Kasi nawawala yan. Sa isang iglap lang, pwedeng mawala yan. Pero si Pablo, natutunan niya, ang sikreto, sabi niya, ng kasiyahan, yung probidensya ng Panginoon sa kanya. Ang Panginoon ang magbibigay nito sa kanya. Nawa sa ating pag-aaral na ito, matutunan po natin na totoo. Nagpapasalamat tayo sa mga taong tumutulong sa atin, sa mga anak natin na patuloy na sumusuporta, nakabudget sa atin. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan? Totoo po, makakaranas lang tayo ng tunay na kakontentuhan, kapayapaan sa buhay, kasiyahan sa buhay, kung matagpuan na natin yung ating mga sarili na sa Diyos tayo nagtitiwala. Yun sa providensya niya. Yung siya yung magsusupply sa atin. Yung siya yung bahala sa atin. Doon pa lang natin mararanasan nyo na andyan ang problema, wala akong pambayad sa ganito. Totoo yun, nakaharap pa rin ang problema, pero panatag tayo. Payapa tayo. Kasi may tiwala tayo, buhay ang Diyos natin. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Hindi niya tayo iiwan. Kung nangiiwan ng tao, hindi ang Panginoon.
Kaya walang dapat tayong pwedeng pagtiwalaan kundi ang Diyos lamang para sa natitirang buhay natin. Unang-una po yung. Pangalawa, si Pablo po, kaya meron siyang kakontentuhan sa buhay, mapagmahal siya sa kapwa, maunawain. Sa verse 1 pa lang, chapter 4, verse 1, ano sabi niya ron? Mga kapatid kong minamahal, pinananabikan, sabi ni Apostol Pablo. Tandaan po natin tulad ng pagsisimula natin kanina, si Apostol Pablo po nakakulong. Limitado yung galaw niya. Limitado yung ministeryo niya. Wala siyang kasamang kapatiran doon. At anumang oras pwede siyang hatulan ng kamatayan. Pero ano po makikita natin dito? Bungad na salita pa lamang sa chapter 4 verse 1 ang sabi niya, pagbati mga minamahal kong kapatid. Kung sa King James po, 2 beses niya sinabi doon, mga minamahal kong kapatid, pinananabikan ko kayo. Yun yung malasakit po sa kanila ni Pablo. Sabik na sabik si Pablo doon sa kanyang mga kapatiran. Pangalawa, meron po nag-aaway si Euodia at Syntyche. Isipin nyo na, nakakulong si Pablo, ang iniintindi pa, mga kapatid, magkasundo kayo sa Panginoon. Concern pa rin siya rin sa mga kapatid na malayo sa kanya. Hindi niya iniintindi buhay niyang nasa mahirap na sitwasyon, kundi yung kapakanan pa rin ng mga kapatid niya na malayo sa kanya. At ito po ang pinakaanor sa pinag-aaralan natin. Hindi nga dumating yung tulong ng halos 10 years. Pero ano pa po ang sabi niya sa chapter 4 verse 10b? Sabi niya rito, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala lang kayong pagkakataong matulungan ako. Wow! 10 taon hindi pinadalan. 10 taon na hindi pinadalan, tapos sasabihin niya, alam kong hindi niyo ako nalilimutan. Wala lang kayong pagkakataong matulungan ako. Isipin niyo po, natagalan ng 10 years. Kasi sabi nga, marahil, wala lang makapaghatid ng tulong. O kaya naman, maaaring kapos din sila, dahil ang Pilipos po, sakop ng Macedonia, at ayon po sa Corinto, ang Macedonia ay isang mahirap na lugar. Marahil gusto nilang tumulong, pero kapos din sila talaga. Wala rin talaga silang maitutulong. 10 years, walang tulong, walang padala. Pero makita po natin, hindi sumama ang loob ni Pablo sa kanila. Hindi nagduda si Pablo sa pagmamalasakit nila. Hindi nagtampo para bang pinabayaan siya. Si Pablo pa nga yung nagbibigay ng dahilan kung bakit matagal na hindi nakatulong. Hindi po ba? Meron daw silang malasakit. Wala lang silang pagkakataong gawin ito. Hindi po ba? May aral din po ito sa atin. Yung po bang pag medyo na-delay yung pag medyo na-delay yung ipinangako ng ating mga mahal sa buhay, mas madali yung tawagan at pagsalitaan ng mga hindi magagandang bagay. Baka lalo kayong hindi bigyan. Hindi po ba? Kasi minsan, tulad nito si Pablo, napakamaunawain niya. Hindi na siya natulungan, binibigyan pa niya ng dahilan. Nagpamilya rin po kasi tayo Alam natin kung paano iginapang yung mga anak natin noon. May time ipinangungutang natin. May time talagang tinatapangan na natin ng hiyang lumapit sa mga kamag-anak para lang mairaos din yung pag-aaral nila. Baka ganun din sila. Minsan tinitingnan lang din natin meron ka Sumusweldo ka na, yan na kinikita mo. Baka naman may pangangailangan din sila. Kaya talagang minsan gusto rin tumulong, wala lang talaga. Yung po bang ugali ni Pablo na kahit wala, unang-una tiwala naman siya sa Panginoon, talagang ang Panginoon na magbibigay. Pero dito, imbis na panghanapan niya yung kapwa niya, ini-encourage pa niya. May mga panahon nga na ina-appreciate niya yung mga ginawa na tulong sa kanya ng mga kapatiran. Sabi po ron, ina-appreciate niya yung pinasasalamatan niya yung tulong nila. Sa verse 10, sabi niya, alam ko hindi niyo ako nalilimutan.
Nagmamalasakit kayo sa akin. Sa verse 14 po, tumutulong kayo sa mga paghihirap ko. Kayo lang ang kahati ko sa hirap at ginhawa. Sa Thessalonica, makailang ulit nyo kong tinulungan. Sa verse 18, sobra-sobra pa nga yung tulong na ipinagkaloob nyo sa akin. Makikita po natin yung mapagpasalamat siya rin sa dumarating sa kanya o yung nagbibigay sa kanya. Unang-una, inuunawa niya, pinasasalamatan niya. Alam niyo po, minsan ang tao na walang kasiyahan kaya hindi nagpapasalamat, kahit sa mga anak na nagbibigay sa kanya, itinuturing niyang obligasyon mo yan. Dapat bigyan mo ko. Kaya pagka dumating, wala lang. Pero alam niyo po, kailangan ng mga anak din natin yun. Yung ma-appreciate, yung mapasalamatan na may ginagawa siya sa atin. Minsan inaagaw, lalo na kung may asawa na yung anak natin. Minsan, ikinukupit pa nga tayo niyan doon sa kanilang mga asawa para lang merong iabot sa atin. O kaya naman, nagdodoble trabaho na yan para lang din may budget na maibigay sa atin. Si Pablo po, ma-appreciate siya. Tinitingnan niya yung mga ginawa ng kanyang mga kapatid sa iglesia sa Filipos. Baka naman ngayon lang din, nagipit yung anak natin, o kaya sumusuporta, kaya hindi tayo nabigyan. Pero nung una naman talaga naman tustos tayo. Lalo na nung binat at dalaga nga yung mga anak natin, lahat meron tayo. Baka naman ngayon lang, dahil nga may pamilya na rin, gipit din. Ang ipinakikita lamang po doon, si Pablo, kaya siya panatag, kaya siya kontento, mapangunawa at mapagmahal siya ron sa kapwa niya. Panghuli po, sa verse 11 and 12. Si Pablo po, kaya meron siyang kakontentohang kasiyahan sa buhay, nakaugnay siya kay Jesus. Verse 11 and 12, sabi po ron, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na ang managana, natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Mabusog o magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo Jesus. Maliwanag po kay Pablo ang sikreto, kaya meron siya kakontentuhan sa buhay dahil si Kristo ang nasa kanya. Si Kristo ang gagawa nun sa kanya. Naranasan niyang magutom, nalagpasan niya yon dahil alam niya, hindi dahil sa sarili niyang kakayanan siya nakalagpas sa ganon. Dahil ginawa ni Kristo yung sapat para sa kanya. Naranasan din niya ang kasaganaan, dahil kay Kristo kaya niya napagtagumpayan niyon. Kaya para kay Pablo, kaya siya merong kasiyahan, kakontentuhan sa buhay, dahil alam niya, may Kristo siya sa buhay na siyang gagawa noon. Meron siyang pagtitiwalaan Diyos na po pwedeng gumawa noon sa kanyang buhay. Yung po yung makikita natin sa halimbawa ni Pablo sa kanyang buhay, na hindi lang niya sinasabi na anuman yung aking kalagayan, kontento ako sa buhay. Kahit sa akto, sa kilos niya, sa mga sinasabi niya, makikita natin na panatag siya. Unang-una, dahil tiwala siya na may Diyos na magbibigay ng sapat na pangangailangan niya. Pangalawa, yung concern, yung mapagmahal siya sa kapwa niya. At pangatlo, may relasyon siya sa Panginoong Jesus. Ito rin po ang hamon sa atin sa hapong ito. Na kung dumaranas tayo ng parang laging may hinahanap pa rin tayo, parang may kulang sa buhay natin. Hindi ang anumang bagay sa mundong ito ang makapagbibigay kasapatan nung hinahanap natin. Si Kristo lamang. Yung po yung patuloy nating aralin at doon natin mauunawaan na kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Kung wala siya, yung kasakiman hindi maaalis sa atin. Hindi natin kayang umalis dyan. Pero ang gagawa nun, si Kristo na magpapalakas sa atin. Kailangan natin siya, walang iba. Makamtan man natin lahat ng bagay dito, anumang oras hindi natin pwedeng panghawakan, pwedeng mawala. Pero kung merong Panginoon tayo sa buhay na ito, kahit nakaratay na tayo,
hanggat may isip tayo, maliwanag sa atin, si Kristo ang tumutulong sa atin. Ano ang magagawa ng mga pangyayari sa buhay? Wala. Ang buhay po natin, konti na lang. Pero, ang Panginoon, yun ang totoo, kasi may hangganan naman ang buhay natin. Pero ginugol na po natin yung panahon natin doon sa mga buhay sa mundong ito Nakalulungkot nga hanggang ngayon kung bakit po walang kapayapaan ng mga magulang, kahit mga lola. Nakikialam pa rin kasi sa problema ng mga anak. Hindi na natin kaya yun. Sila na lang. Hayaan na natin sila magbangayan sila. Pero hindi na natin kayang makisangkot. Dahil minsan napapagbintangan pa tayong may kinikilingan. At saka tayo ihinga-hinga ngayon doon sa kwarto pag namura tayo ng anak natin. Kaya wala nang pinakamahalaga po kundi yung pumayapa na tayo. Magpatuloy tayo sa Panginoon, hingin natin ang tulong ng Panginoon, yun na lang ang magagawa natin. Kung may ministeryo man po na gusto nating magawa, alam niyo kung ano? Marami tayong dapat ipanalangin. Kukurap-kurap ka na lang, hindi ka na makabangon, pero pwede kang manalangin. Ministeryo po yun sa Panginoon. Pwede mong gawin para maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo walang magagawa. Huwag natin sabihin hindi na natin kayang lumakad. May isip tayo, may puso tayo para dumulog sa Panginoon. Marami tayong dapat ipanalangin sa church. At ang magagawa natin sa mga anak natin, iba-iba ugali yan, hanggang sa ipanalangin na lamang natin sila. Nawa ang salita po ng Panginoon at ang buhay ni Pablo ay maging aral sa atin na magkakaroon tayo ng tunay na kakuntentuhan kung si Kristo ang siyang tunay na nasa puso natin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito.